hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman? Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan at kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla sa isang oras na talakayan. Kapartner po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil, hatid sa atin ng Salutary Inc. At syempre, hindi po ako magsosolo dahil kasama po natin mula sa Grow Rich si Miss Melvin Tremor. Ma'am Melvin, magandang gabi po sa inyo. Hi ma'am, good evening po. Good evening po rin sa inyo, Doc Vince, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po. Ayan, kasama natin ang ating medical doctor, si Dr. Vincent Lou Mendoza. Doc, magandang gabi po sa inyo. Hello po, Ma'am Melvin, no? Ma'am Cheska, at sa lahat po ng ating tagapakinig sa listeners po, magandang gabi po. Pag-uusapan natin ang, of course, benefits po ng virgin coconut oil. Pag-uusapan din natin ang ating kalusugan. Alam ko, siguro makaka-relate din talaga yung mga listeners natin, Doc, na nasa Pilipinas ngayon. Ang init talaga ng panahon, Doc. Kamusta po dyan sa inyo sa clinic? Kamusta po sa inyong araw-araw na pagtingin sa mga pasyente, Doc? Ay nako, sobrang init na napansin nga natin no, kung kailan pa nga matatapos na ang summer sa atin. No, itong week, no, nung kailan ba, Sunday o Monday, no, sobrang init. Siguro napaka-taas ng mayumid, kumbaga mayumid yung term na Pilipinas, sobrang init na konting kilos kahit sa madaling araw ay napaka-init. Kaya very timely, maganda itong pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Itong heat stress, ano pa ba yun? Ano ba yung mga magiging dahilan yun? Diba? Yung mga bagong sakit din yun, no? Yung mga virus na naman na yan. Diba? Kaya isa-isahin po natin ngayong gabi. Oo. Kasama din natin si Miss Melvin mula po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil. Sila po yung katuwang natin sa discussion. Sila po ay food supplement. To know more about Grow Rich Virgin Coconut Oil, ngayon pa lang ibibigay na po natin yung hotline number nila. Ma'am Melvin, ano po yung ating number? Opo, para po sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0928-890-7077 at 0945-118-8301. At pwede din po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po. Sa ating discussion ngayon, Doc, unahin na natin yung nabanggit natin kanina na sobrang init ng panahon. Kapag ba, normal lang ba talaga yun ang epekto ng init sa'yo? Yung para kang, kahit wala ka pang masyadong ginawa, siguro bumiyahe ka lang, nakaupo ka lang naman sa sasakyan, motor man yan, o minsan kahit air condition yung sinakyan mo, parang pagod na pagod ka, Doc. Yes, no, iba yun, di ba, lagi ko sinasabi ni Doc, iba yung pagod na mainit kahit wala kang ginagawa masyado. Di ba, parang sobrang exhausted, sobrang pagod na pagod ka, parang ang mga simptomas ay masakit ang ulo, parang kang nahihilo, 'di ba? Yung parang kang 'di ba? Siyempre nauuwaw ka. Kasi nga tumataas yung temperatura ng katawan ng tao, no? Dahil dun sa labis na pagpapawis. At pag pinagpapawisan tayo, ano ba ang nangyayari san? Siyempre naapektuhan yung tinatawag na electrolytes, yung mga asin sa katawan. 'Di ba? Ang electrolytes po yung asin sa katawan niyan tulad ng sodium, potassium, importante yan sa katawan natin, no? Kasi yan yung nagko-control nung tubig, no? Nung sa katawan natin, yung paggalaw ng muscle, 'di ba? Yan din yung tumutulong sa yung tinatawag na yung
signal dun sa mga ugat o yung nerve signal na tinatawag. So syempre kapag mainit na mainit, nauubos yung tinatawag na electrolytes, so lumalabas ano. Kaya 'di ba, yung sa mga sa mga mami o dad o sa mga pasyente natin na may mga chikiting dyan, mga bata, yung mga nagtatayo, tinatawag na gastroenteritis, diba binibigyan niya ng Orisol, diba, sa outpatient o sa ER. Kasi nga yung Orisol, yan yung kapalit niyan, yung tinatawag na electrolytes, yung sodium, potassium, no? Kasi kapag pinagpapawisan po tayo sa init, no, tandaan natin nawawala yung mga nabanggit ko, no, yung electrolytes, yung asin sa katawan, no. Kaya mahalaga po na mapalitan yan, no, para maiwasan yung tinatawag na dehydration, yung panghihina, yung pagkairita, 'di ba? Masakit ang ulo, para ka nahilo 'di ba? Minsan parang pag may pagkairita ka rin. At saka syempre yung tinatawag na yan, yung heat stress, heat exhaustion o yung tinatawag na heat stroke po. Itong heat exhaustion na sinasabi, Doc, na ito na nga yung mga sintomas or mga signs na sinasabi natin na parang nakakahapo yung init, yung exhaustion, yung parang na-exhaust ka, nauubos ang iyong lakas. May mga pamamaraan para mabilis nating ma-recuperate or makarecover agad tayo kasi nakaka-nervyos din yan, Doc, na parang may heat stroke ba ako? Dahil sa Yes, nararamdaman ko. tama, no? Syempre, kung sa tingin natin o nagsususpect tayo na tayo ay dumadanas sa ng tinatawag na matinding init o yung heat exhaustion, ay syempre iiwasan natin, no, pupunta tayo din sa mga lugar na malalamig, no. O halimbawa kung ikaw ay naglalakad, kung may makita kang mga convenience store, 'di ba? Sa daan o yung mga tinatawag na restaurant, pwede kang muna pumasok, no. Uminom ng tubig o bumili ka doon. Kahit bumili ka lang siguro ng inumin para makaupo ka, no? Maintindihan naman sa sobrang init na ano pa ba? Syempre, alam mo mga Pilipino, mahilig talaga tayo, di ba? Maganda magdamit, elegante magdamit ang tayo mga Pilipino, lalo na kung may meeting, kung may date. Pero sa panahon ngayon, syempre, ina-advise natin palagi, lalo na sa mga pasyente natin na ibig sabihin, maglulusin, no, o babawasan yung damit, no? Sa init ngayon pa noon, t-shirt na lang, no? Hindi na siguro, well, syempre, kung kailangan mo talaga magsando, mag-ano pang ilalim. Pero yun nga, loosen, babawasan natin damit. Yung komportable. Diba yun, nabanggit ko na kanina, syempre hydration. Ibig sabihin, iinom ka na madaming tubig. Lagi rin natin sinasabi, magbabaon nga ng malamig na tubig, no? Malamig na tubig, okay na po yun. Pero kung gusto niyo po uminom ng Orisol, nabibili po yun readily sa ating mga butika, sa ating mga pharmacy. O kaya, pwede natin sila turuan, Ma'am Melvin, Ma'am Cheska, kung paano gumawa ng yung tinatawag na do-it-yourself, yung DIY na electrolyte sa bahay, no? So, i-share lang natin, no? So, kuha kayo ng 1 litrong tubig, no? Madami namang lalagyan ng tubig na sa bahay, no? 'Di ba? Yung mga binibili natin soft drink sa tubig, 1 litro 'yan. So, lalagyan niyo lang po 'yan ng ng kalahating kutsarita na asin. Kahit anong asin po 'yan. Ito, kailangan ba iodized o Raxo o basta 1 litrong, sa 1 litrong lalagyan ng tubig, kalahating kutsarita ng asin, no? Tapos lagyan ng 8 kutsarita na asukal. Yun na po yun. Tapos pwede nyo nilagyan, option na lang to, pwede nilagyan siguro ng lemon, okay? Tapos yun na po yung Orisol nyo, no? Hindi nyo na kailangan bumili ng, yun nga po, na tinatawag na Orisol, no? So, tatandaan lang sa 1 litrong tubig, inuulit po ni Doc, no, kalahating kutsarita ng ng asin. Tapos ang katumbas niya ng kalahating kutsaritang asin ay 8 kutsaritang asukal. Tapos haluin niyo po. Ayun. So yun na po yung Orisol niyo, no. Palamagin niyo sa ref. Pwede niyo inumin na yan, no, para maiwasan natin yung mga tinatawag na heat exhaustion, no, yung pagkahilo. Siyempre, tumataas kasi yung temperatura sa katawan, nanghihina ka. Diba, nauubos kasi yung tinatawag na electrolytes po. Yung iba, Doc, ayaw din talaga yung lasa ng Orisol or yung preparation na yan na siguro nabibili natin or tinitimpla yung iba. So, yan ang binabanggit mo na magandang alternative, makakapagbigay din ng instant or ready na energy para dun sa mga nagkakaroon ng heat exhaustion. Yes, merong mga alternative, no? Merong mga energy drink, no? 'Di ba yung nakita niyo mga iniinom ng mga nagba-basketball o may iba-ibang kulay, 'di ba? Red, blue, pwede po 'yun. O pwede rin siguro yung tinatawag ng mga niya, no? Yung mga Pocari Sweat o pwede rin po 'yun, no? Pero
hindi kasi natin ina-advise yun, natatanda natin, pwede yun lahat po, yung nabanggit ni Doc, na alternative yun, lalo na kung ayaw nyo yung lasa ng Orisol, lalo na sa mga bata, sa mga pamangkin, sa anak natin, ayaw po nila. No? Pero pag nagtatai po ang isang tao, no, mahirap po magbigay ng tinatawag na kasi may mga asukal po yun, may sugary drinks. No, kasi lalo po magtatai yan. Kasi mataas po yung sugar content. No? Kasi sabihin ni Doc, ba't yung yung Orisol, inano nyo kanina, kasi controlled po, no? Yun lang po yung asukal nyo. No? Kumbaga, hindi siya more than dun sa makakapagpakos. Kasi pag isang tao ay may problema, may tinatawag na diarrhea o gastroenteritis, tapos pinainom mo ng mga juice o soft drinks o yung mga sugar, lalo nagkakaroon pa ng tinatawag na osmotic diarrhea. Hinihila po kasi ng asukal sa katawan natin palabas. Kaya lalo magtatai po, yung po yung tawag na osmotic diarrhea. No? Kaya yun lang naman po. So other than that, kung hindi naman kayo nagtatay, pwede nyo pa inumin yun. Walang problema. Iba ba ang preparation ng Orisol para sa bata? Iba din yung preparation na pang adult, Doc? Same lang ma'am, same lang po yun. Ma'am Jessica, yung Orisol. Although may mga preparation na rin na naka-prepare na yung sa yung tinatawag na Pedialyte, no? Sa mga bata, nabibili na rin yun, nakabote na rin siya. No, so yung Orisol kasi naka-sachet po yan na ititimpla. So meron din sa mga bata na mas maganda yun kung inang pwede nyo kasi may mga flavor naman yun, yung tinatawag na Pedialyte, no? Sa ating mga sigiting sa ating mga babies po. Okay, marami pa ang ilang mga questions na gusto nating itanong kay Doc tungkol sa rehydration or tungkol dun sa mga pagkakataon na nakakaramdam tayo ng senyales ng heat exhaustion, may mga heat cramps pang sinasabi, Doc, no? Tapos heat stroke. Itutuloy po natin ang talakayan sa ating pagbabalik. Kung may tanong kayo, may hotline number na hawak po si na Miss Melvin sa Grow Rich, ma'am. Para po sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po, Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po, babalik tayo sa ating talakayan. Katuwang natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama natin si Miss Melvin at si Doc Vincent Lu Mendoza. Manapos lamang po ang ilang paalala. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Sabton, amoy nakaka-joyful. Kami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Katuwang po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Kasama natin si Dr. Vincent Lumendosa. Kasama din natin si Ma'am Melvin Tremor mula po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil. Doc, balikan lang natin yung ating dinidiscuss kanina dahil sa sobrang init ng panahon, may mga sintomas o senyales ng heat exhaustion na nararamdaman yung ating mga kababayan. Ano naman daw yung heat cramps? May sinasabi pang heat cramps, Doc? Ayun po, nabanggit na natin kanina, no? Kapag na uubos kasi yung tinatawag na electrolytes natin sa katawan ng asino. Normal po no? Kasi nga po, nire-regulate o kinokontrol yung tinatawag na electrolytes, yung tinatawag na paggalaw ng muscle o yung pag-coordinate po yung paggalaw ng tinatawag na nerve signals. Kaya nagkakaroon din po ng tinatawag na heat cramps. Kahit naman po hindi nga taginit, usually kadalasan kung mahilig kayo manood ng sports, diba? Tennis o sa swimming, kahit hindi, diba? Minsan nakikita nyo o sa basketball, diba, na minsan napapaupo o hindi makatayo yung athlete o yung players, no? Kasi nagkakaroon na tinatawag na spasm o sa Tagalog po naninigas po yung muscle, diba? Kadalasan po nakikita nyo yan, halimbawa kung sa swimming, maaaring yan pwedeng sa braso o pwede rin sa hips o pwede maranasan yan sa lower back o kaya sa legs o kaya kung tennis, ganun din. Sa tennis, pwedeng sa legs, sa basketball, ganun din. Makita nyo kadalasan sa binti po o kaya nagkakaroon po kasi ng tinatawag nga po, nabanggit na natin kanina yung electrolyte imbalance, no? Kapag nagkakaroon talaga ng heavy physical activity, lalo na kung sa mainit, di ba? Kahit nga po, alimbawa nga sa mga court, di ba? Kahit aircon na siyempre, kasi continuous gumagalaw ang katawan, nagme-metabolize tayo, no? Nagsusunog tayo ng metabolism natin, ng fats, kaya mainit po na, tapos yun nga po, kung hindi pa yan properly na nakapag rehydrate o kulang sa training, sa stretch na tinatawag, mga ano pa yun po yung mga, so madali po talaga tinatawag na mag-cramp, so mag-i-spasm, maninigas yung muscle ng isang tao. Kaya ganun din lang din po. Ano ba ang gamot dun, Dok? Siyempre, walang iba kundi mag-hydrate. No? Siyempre, kailangan itigil yung activity, di ba? Magkucool down, papalamig na tinatawag, mag-hydrate siyempre o inom ng tinatawag ng mga electrolytes. Ako, napakasakit po talaga yun, no? Minsan, di ba, kailangan, nakita nyo, binabandage yan, masakit po talaga, may tanong, Tapos yun nga po, siyempre, ayun, kailangan yung usually ini-stretch, di ba? Apply ng steady pressure, di ba, dun sa spasm mo, dun sa cramp muscle, para mag-relax po yung tinatawag na muscle. Tapos siyempre, avoid muna yung strenuous activities, no? Papahinga muna. Yung iba kilala nila, Doc, ang cramps or pulikat tuwing gabi. Na, Doc, naka-aircon naman na nga ako bakit nagka-cramps pa rin ako? Ayun, yan ang magandang tanong, no? Minsan raranasan din natin yung tinatawag na pag-cramps, lalo na pag malamig. Napansin mo, lalo na mga naka-aircon nga, naninigas yung muscle natin sa gabi, no? Yun nga, maaaring ganun din, kulang sa electrolytes, kulang sa conditioning yung muscle, no? Kaya kailangan natin i-condition, no? Kailangan siguro lagi ma-exercise yan para ma-reduce yung muscle fatigue na tinatawag, no? Minsan din, lalo na kung medyo ikaw ay mabigat, obese, madali rin siyempre mag-cramps ang muscle, kaya hindi ina-advise natin dyan, no? Sa mga pasyente natin o sa mga listeners natin na medyo lumaki, no? O medyo madadagdagan ng timbang, lalo na gagala sa Pasko. Yun po, nararanasan po lalo na rin, usually na-experience nila din bukod sa obese o bukod sa kulang condition, diba yung sa mga pasyente rin natin na medyo elderly na o nasa senior na age na, yung tinatawag na pag-cramps lalo na sa gabi.
Anyway, kahit naman hindi po rin malamig naman kahit aircon, kahit nararanasan din may mga pasyente tayo ngayon na nahawakan na ganyan, na nagka-cramps, lumitigas yung muscle mo. Yun nga. Kaya inaano natin na kailangan talaga well-balanced diet ang tinatawag doon. Mag-rehydrate ng maayos, at saka talagang kailangan po talaga ng exercise ng katawan natin. Kasi parang sasakyan, tanda natin, no, ang muscle ang katawan natin, parang makina, no, parang sasakyan, pag hindi yan ginamit, di ba? Naluluma yan, no? Di ba? Kaya nga napansin din nyo rin yung mga pasyente rin natin na matagal nakahiga o bedridden. Di ba napansin nyo? Nagkakaroon sila ng lumeliit yung muscle nila, no? Yung sa mga binte, napansin yan, o kaya atrophy yan tinatawag. Kasi hindi na nagagamit yung muscle, hindi na sanay gamitin. Kaya, di ba, nakita niya lumeliit yung mga binte, hita, di ba? Kaya ganun po. Yun nabanggit mo, Doc, na pagkakaroon ng cramps, ang nakakaranas niyan ba ng mas madalas? Of course, alam natin yung mga gamit na gamit nila yung kanilang mga muscles. For example, yung mga runners or yung mga swimmers. Pero ang mga senior citizen ba ay mas madalas na talagang nakakaranas ng ganyan, or yung mga diabetic? Kasi doon natin minsan or mas madalas naririnig na lagi daw silang pinupulikat. Minsan wala na ba itong kinalaman sa init, Doc? Opo, yun nga, nabanggit natin kanina, no? Sa diabetes, ma'am, actually hindi siya more on cramps. So siguro, pwedeng nagka-cramp sila o tinatawag na muscle fatigue. At the same time, kasi sa mga pasyente nating diabetes ay nararanasan na nagkakaroon sila ng tinatawag, lalo na sa mga uncontrolled na diabetes o hindi kontrolado yung asukal. Ang na-experience po, nararanasan po yung tinatawag na neuropathy, no? Yung parang pins and needle sensation kung tawagan yan, para siyang kinokuryente, para siyang sandpaper, no? Yun po yung nararanasan. Well, at least baka nagka-cramps din sila. Sa age naman po, sa inyo, nabanggit natin, no? Yun nga po, yung mas seniors na age po o yung mga elderly are sila more susceptible, ibig sabihin mas sila mas prone, mas maano sila din sa tinatawag na mga age related natin na muscle fatigue, no? Kaya baka may iba rin silang tinatawag na sakit. Halimbawa po, baka mamaya ihi sila ng ihi, katulad ng diabetes. Baka mamaya, kung lalaki man yan, di ba? Baka mamaya malaki pa yung prostate, sakit natin malaki, may BPH. Ibig sabihin po kasi ihi ng ihi yan. So, di ba, diuresis, ibig sabihin ihi ng ihi. So, nababawasan din yung electrolytes. So, nagkakos din nung tinatawag na muscle cramps o yung muscle fatigue na tinatawag. Siyempre, ganun din po, babalik din tayo din siyempre sa pagiging dehydration and electrolyte loss, no? Kasi nga, siyempre kung sobra ka ng ihi, di ba? At di napapalitan yan, siyempre nauubos o nadideplete yung tinatawag na fluids and essential minerals sa katawan natin, tulad nga po ng sodium, potassium. Kaya siyempre, yung kailangan nga po kasi sa proper muscle function natin, no? Yun nga po, yung susunod dyan, yung tinatawag na mga chronic na health conditions, no? Baka nga po, napag-usapan, baka mamaya may tinatawag na mataas ang asukal, di ba? Baka mamaya may karamdaman sa puso, kaya ihida ng ihi, di ba? Baka mamaya may problema sa prostate, nga pa mga ibang sakit. O baka, papede rin, Ma'am Melvin, Ma'am Cesca, itingol, baka papede rin may mga iniinom na gamot, di ba? Kasi lalo na yung mga senior citizen natin, o kahit hindi senior, may mga iniinom na gamot para nga din sa mga tabanggit natin sa mga iba nilang condition sa katawan, no, na maaaring masira o ma-impair yung tinatawag na pag-ihi, no, kaya ihi na ng ihi. Saka siyempre last, yung tinatawag na yung pinag-uusapan pa natin ngayon, no, siyempre environmental. Bakit po? Ibig sabihin nga, talagang tropical country ng Pilipinas, kaya nga love na love dito ng ng mga turista, ng mga puti, di ba? Kasi nga, talaga mainit tayo, no? So, yun po yung mga maaaring maging dahilan yan. Sige po, sa ating pagbabalik siguro maganda pag-usapan din, Doc. Ano yung mga remedy or quick remedy sa ganyan na ang sakit kasi ng pakiramdam na nagkakaroon ka ng cramps, 'di ba? Magigising ka nga sa gabi Lalo na siguro kung yung mga elderly natin, makakatulong ba sa kanila yung bago ka matulog, hihilutin na 'yan ng siguro mga liniment oil or kung ano man ang pangmasahe para hindi na mag-cramps, makakatulong ba 'yun? May mga pwede ba silang inumin or pwede
pwedeng gawin para mabawasan yung cramping na yan. At tayo, kahit hindi tayo elderly, paano maiwasan yung heat cramps na yan? Itutuloy po natin ang discussion sa ating pagbabalik. Kasama natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil, kapartner natin at katuwang, kasama natin si Miss Melvin at si Dr. Vincent Lu Mendoza. Ma'am Melvin, pakibigay ulit yung text line, pati yung messenger account po. Opo. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po kayo sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po, babalikan natin ang discussion. Katuwang natin ang Grow Rich VCO. Dito lamang po yan sa programa ang Lunas. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Soil testing o pagsusuri ng lupang sakahan. Bakit nga ba importante para sa ating mga magsasaka? Bukod kasi sa pwedeng makatipid, posible pang lumaki ang kanilang kita. Kaya naman, ang Department of Agriculture puspusan sa pag-deploy ng mobile soil testing lab sa buong bansa para sa on-site soil testing at libreng fertilizer advice sa ating farm heroes. Abangan yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 16, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan. Is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa talakayan sa programang Lunas kung saan kapartner po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Ang napapakinggan at napapanood niyo po si Dr. Vincent Lu Mendoza, ang ating medical doctor, si Miss Melvin Tremor mula naman po sa Grow Rich VCO. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla, ang host po ninyo sa ating talakayan ngayong gabi. Balikan lang natin yung discussion sa may remedy ba dyan, Doc, o may solusyon ba para hindi na tayo pulikatin? Opo, meron, no? Yung iba, nabanggit na natin kanina, syempre. Ang pinag-uusapan natin ay itong tinatawag na heat cramps, lalo na sa gabi po, no? So, syempre, yung pagtigil po nung ginagawa natin na nabanggit na natin kanina, or pupunta dun sa isang malamig na lugar, at magpapahinga po, no? Tapos ano pa? Syempre, yung hydration na tinatawag. Paano nga, Dok, pag yung sa, ito may tanong, paano yung sa gabi, pag,
sa gabi po sa kama, 'di ba? Ako naranasan ko na rin 'yan, no. Aminin natin 'yan. Isang beses o ano sa buhay natin naranasan natin 'yan, Ma'am Jessica. So, at alam mo naman 'yan, 'di ba? Minsan nga talagang tuping-tupi ka, so hahanapin mo yung pwesto na hindi magka-cramps. Lalo na pag nakahiga ka, no. Tapos pilitin mo sana kung kaya mo abutin, i-stretch mo 'yan kung kasama mong partner mo, kasama ka may katabi ka, papa-stretch mo talaga yung paa mo sa kanya, no, o yung binti, no. Tapos yun nga po, i-massage, sa banggit kanina ni Ma'am Jessica. So minsan nagbibigay din tayo, nag-advise tayo sa mga pasyente, lalo na kung prone ka sa heat cramps, no. Pwede mo lagyan yan, i-administer, ibig sabihin pahiran mo yan ng yung mga tinatawag na mga liniment o kung ano man ang pwede mo, o kaya pwede mo rin lagyan ng mga ano yan, alam mo na yung mga patch na sa gabi bago matulog, no. Tapos yun nga po, pwede rin na lalagyan mo yan ng tinatawag ng cold compress natin yan, no, dun sa cramping na muscles, no. Tapos yun nga, lagi din sinasabi ni Doc, no, yung sa init ng panahon natin yan, mas maganda talaga yung komportable na damit. Magbaon ka ng malamig na tubig. Dapat iinom ka talaga, mag-hydrate, no. Madagdag ko lang, bukod sa yung tinatawag na muscle cramps, Ma'am Cheska, no, may isa pa kasing tinatawag pa pala na muscle cramps, yung tinatawag na myositis. Ito naman dahil yung tinatawag na nag-i-inflame yung muscles, no. Kadalasan nararanasan din to ng mga tinatawag na athletes natin. Ganun din naman yung nito, yung tinatawag na management natin, no. So syempre, mag-hydrate ka, titigil mo yung mga strenuous activity mo, mamasahin yung muscle, 'di ba? Pwedeng cold compress, pwedeng hot compress, depende po, para po ma-relax yung muscles, no. And syempre yung tinatawag na yung proper body mechanics, o yung tamang paglakad, 'di ba? Kasi ma-alleviate yun o ma-relax na yung tinatawag na cramp na muscle, no. Tapos syempre alamin din natin, kasi nga madaming pwedeng pagmulan, Ma'am Melvin, Ma'am Jessica, no. So lalo na kung elderly yan, kaya nga importante magpapa-check up tayo, no, kasi din malalaman natin kung meron siyang ibang sakit, maaari siyang may ibang sakit, maaring baka may iniinom siya na gamot na diba, na maaring pwedeng siya ng iyo, pwede rin nagre-retain, pwedeng na-apektuhan din, hindi naman siya ihinang so may fluid retention, nakaka-apekto din yun din sa tinatawag na electrolyte imbalance, no. So makaka-apekto rin yun din sa paggalaw ng muscles, so maaaring mag-cramp yan lalo. Kaya ano gagawin, no? Kailan ba tatakbo ng Ito magandang tanong. Ito, kailan namin malalaman daw kung kailan na nila magpunta ng hospital? Siguro po pag yung pagtigas ng muscle, yung muscle spasm mo, yung pagtigas mo, yung cramps, ay tumatagal na ng mahigit 1 oras o mahigit 30 minutes. Tapos nilagyan mo na ng cold compress, minasahin mo na, hindi pa rin mukhang tatakbo ka na, mukhang tala mo. Ano pa ba? Pag siguro madalas ka na siguro sa araw-araw, napansin mo, o siguro dati once a week, naging twice a week na, ngayon nagiging 3 beses na, siguro kailangan mo na magpapatinggan. Ibig sabihin nag-worsen, 'di ba? Hindi siya nag-alleviate din sa mga home cares, din sa mga ginagawa natin. Kasi ako nararanasan ko minsan cramps, hindi naman siguro once a month o wala pa, pero pag yan ay nag-worsen, padami, kailangan mo na siguro magpatingin, no. At syempre, lalo na kung ikaw ay naglalakad, ikaw ay active, 'di ba? Nagtatrabaho ka, nag-work, nagko-commute ka. Syempre nga po, kapag bumilis yung tibok ng puso mo, mararamdaman mo yun, parang kumakabog talaga, parang may nangangabay sa puso. Mabigat yung dibdib, parang may nakaupo. Tapos nagsimula ka naman labo yung mata, sumuka ka, 'di ba? Kasi ang susunod diyan mahihimat. So kailangan mo na magpunta ka agad ng na kung halimbawa kung sa mga alert mo yung mga medical post diyan, 'di ba? Kung siguro po, kung kaya mo pumunta ng hospital, ng outpatient, pupunta ka na. Ano po yung mga iwasan? So, tuloy ko na. Iiwasan nyo yung mga strenuous activities, no? Iiwasan nyo yung maiinit na lugar muna. Tapos, talagang yung ni Doc din dyan, no? Yung pagdamit ng maayos ngayong tag-araw talaga, no? Talagang, kasi minsan, pupunta sa clinic, Doc, ang init, tapos nakita mo, di ba, mahilig ang mga Pilipino sa naka-jacket, siguro, Ma'am, Sir, babawasan mo siguro yung magti-t-shirt ka na lang o mag-blouse ka na lang ng maloging komportable. Saka hindi ko pinopromote, walang si Doc. Nakikita ko yun, uso ngayon, di ba, Ma'am Cheska, Ma'am Melvin, yung mga fan, siguro may ganun din kayo eh.
na electric. Yun, maganda rin po yun. No? Nakakatulong din yun. Nakikita ko yun, madami may dala na ganun. May sikat na brand na ganun, yung fan na, yun, malaking tulong po yun. So, siyempre, ako malamig na tubig kasi ako may senior po pa ng magulang ko, lagong sinasabi yan. Kahit ako, hindi ako na, kung makita niyo si Doc na, lagong may dalang yung gano'n, ibukod din sa pan, di ba yung mga sikat din na yung, dati kasi panahon natin, Ma'am Melvin, Ma'am Cesar, Coleman yung brand natin eh. Di ba ngayon, yung generation may brand din sila eh, di ba? So pwede rin kayo magdala nyo, lagyan nyo ng tubig, huwag kayo mahiya, no? Lagi nga sinasabi, mas madali, mas mura magbayad ng kuryente, mas mura magbayad ng malamig na tubig, di ba? Kesa mapunta ka sa emergency room dahil na heat stroke ka o na heat exhaustion ka, diba? Nahimatay ka sa daan. So mas kumbaga kasama yan sa investment ng pag-iingat sa ating mga sarili. Yes. Actually, practical tips yung mga binanggit ni Doc. So pagka nakakaranas ng ganyan, Doc, prevention is better than cure. Lagi nating sinasabi yan. So yung mga sinabi mo na in tumbler nyo, water jug nyo, kung ano man ang gusto nyong tawag dyan, base sa generation, sabi nga ni Doc. Yung pagpunta sa shady na lugar, pagka sobrang tirik na ng araw, at yung kumbaga yung mga prevention or measures na pwede nating gawin, huwag natin panghinayangan. Lalo na siguro, Doc, yung mga pasyente natin o mga kababayan natin na nasa linya ng trabaho nila eh. Lalo ngayon, mga courier, delivery, na hindi naman sila pwedeng mag-antay na pag hindi na mainit, tsaka na lang ako lalabas kasi work nila yun, Doc, or sa enforcer, traffic enforcer na talagang nakabilad sa gitna ng arawan, Doc. Yes, nakakapagod, no? Kaya nga itong pinag-usapan natin, Ma'am Melvin, Ma'am Faith, no? Itong tinatawag na, kasi katulad dyan, kapag ikaw na-dehydrated, pagod ka, courier ka, driver ka, di ba? Moving ka na yan ang trabaho mo. So madali ka mapagod lalo na sa init, no? Kaya syempre, kailangan mo ng walang iba, energy and tulong, no? Mamaya, di-discuss rin natin yung konti dun sa mga pasyente natin may diabetes. Pero ano ba itong tinatawag na VCO, no? Itong VCO po, katulad nga po, katulad kanina, nabanggit ni Doc, bukod dun sa normal, yung sinasabi na heat cramps, may isa pang tinatawag na heat cramps ang nagkakos ay inflammation, which is yung myositis, no? So, pag may inflammation, nata-target ng VCO kasi nga ang VCO po ay may anti-inflammatory property, no? At ganun din, no, may antimicrobial, antiviral. Mamaya dadaanan natin yan, no? Kasi may tanong din dito yung tinatawag yung bago daw na virus. So kung ikaw ay nag-heat cramps dahil naman sa muscle inflammation, so maganda tong tinatawag kasi nga itong VCO ay may tinatawag na anti-inflammatory properties, no? Kaya din ginagamit din yan sa arthritis. Nabanggit natin kanina yung sa mga pasyente natin may diabetes, bakit sila madalas mag-cramps. Pero maaari nga pong cramping sila, ibig sabihin nagpapatig yung muscle. At the same time, din nga po sa tinatawag ng neuropathy. Alam mo yun, ang mga pasyente natin, kasi ibang diabetes, sinisira yung mga ugat yan. Kaya para siyang yung pins and needles, para siyang kinokuryente, para sinasanpipre yung mga paanan o kamay, no? Kaya at the same time, nagkaka-arthritis. And arthritis po ay masakit na sa katawan, no? Kung makita niyo kung may mga kamag-anak kayo, diba? Nakita niyo mga arthritis, yung may na lumalaki yung mga buto dito sa kamay o sa paa. Inflammation po kasi yan din po ang tinatawag. Kaya po yung VCO kasi, ano bang VCO, no? Alamin muna natin, ang VCO kasi ito ay good cholesterol sa katawan, at ito ay may tinatawag na importanteng isang component, ito ay lauric acid, no? Na madami siyang potential na health, no, benefits sa katawan natin. Dahil nga po, nabanggit ko na, doon nga po sa antibacterial, anti-inflammatory, no, antioxidant properties, no. Na ito nga po ay natatagpuan lang iba kung sa iba, Ma'am Melvin, sa coconut oil natin, no. Na madami niyan sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas, no. Sa yung tinatawag na ano ba yung cholesterol, Doc, di ba masama yan kasi nga po cholesterol. So dadagdag na, Doc, no, yung VCO po ay siya po ay medium chain fatty acid. So, hindi po siya yung mga mahahaba na madali mapanis, no. Ito po ay yun nga po, nabanggit natin ng good cholesterol. Kaya nga po, bukod sa arthritis na may anti-inflammatory siya, di ba? Alam to ni Ma'am Seska o alam to ng mga pasyente natin na po ay napag-aralan natin, di ba? Kasi nga po sa mga buntis din, ito ay may ginagamit din sa mga constipated na mga buntis kasi mahirap, bawal yan, umire. Di ba? Kasi yan ay, di ba, delikado. So, sa mga may functional constipation, binibigay kasi nga po, nakapapadulas na, no? O may natural na lubricant.
yung tinatawag na VCO natin, no? Nalulubricate din niya, lalo sa mga constipated na pasyente natin. Di ba, malaking tulong yun sa bituka po na kaya nalalabas po, diretso yung dumi natin. Sige, sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang ating discussion. Kung may mga tanong kayo, may hotline number tayo. Ma'am Melvin, pakibigay ulit yung ating messenger at hotline number. Opo, ma'am. Para po sa inyong mga katanungan, patuloy lang po kayo mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. I-type lang po, Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po, babalik tayo sa ating talakayan. Katuwang pa rin natin ang Virgin Coconut Oil, hatid sa atin ng Grow Rich. Ang kumpanya nila ay ang Salutary Inc. Magbabalik tayo sa programang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACM. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po dahil kakulangan din sa kagamitan. Karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas, kung saan katuwang natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Ang mga napapakinggan po ninyo at napapanood, Jessica San Diego Bobadilla, si Dr. Vincent Lou Mendoza, ang ating medical doctor, at syempre si Miss Melvin, kasama po natin mula sa Grow Rich VCO. Bago natin hingan ng detalye si Miss Melvin kung saan ba to available, sino yung pwedeng mag-take ng VCO, yung mga nagkakaroon lang ba ng heat cramps, heat exhaustion, mga ganong sintomas. Siguro Dok, daanan lang din natin yung yung prevention na pwede nating gawin dito sa emerging virus na nababalitaan natin na may recorded ng namatay Dok, dun sa hantavirus. Yes, magandang topic tong hantavirus na. So bago tayo magpunta ng hantavirus, kumpletuin ko na lamang, Jessica, no? So yung sa bisyo, yung naputol, antimicrobial properties niya, anti-inflammatory, di ba? Ma'am Melvin, pwede rin ito ginagamit yung may tinatawag na cardiovascular din sa kalusugan. No? Napapababa na yung tinatawag na bad cholesterol at napapataas yung good cholesterol.
So punta tayo sa hantavirus. Ano ba mga kailangan malaman dito? No? Ang daming ang tanong sa atin, Ma'am Cheska, Ma'am Melvin. Nakakatuwa din kasi at least alam natin na aware yung mga listeners natin. Hantavirus, ano ba? So galing tayo sa pandemic eh. Galing din tayo sa madaming virus na, di ba? Whooping cough, kung ano-ano pang klaseng virus sa bacteria. So ito ay grupo ng mga virus na ganun ulit, no? Ito naman ay sa kadumihan na naman. So nagkakasakit na i-infect niya kasi dito yung tinatawag ng mga daga o rodents, no? Na paminsan na pa-transfer no sa tao, no. Hindi lahat din ng species kasi madami ring lahi, no. Parang kung may mga alaga kayo, kung may mga, 'di ba? Siyempre may iba-ibang breed yung hindi din may mga particular species na ini-infect yung hantavirus, no. Pero anyway, lahat po kasi yan ay rodents o daga. Kaya alam naman natin, 'di ba, ngayon yung mga nagko-cruise ata doon yan nagsimula eh. Kasi siyempre pag nagko-cruise ka, bababa ka, tapos doon na transfer. So ano ba yung mga symptoms nito no, nababantayan natin? Ganon din siya eh, di ba, Ma'am Ces, kung papasin mo, ito yung tinatawag na flu-like. Pag sinabing flu-like, di ba? Para siyang tag-ulan, di ba? Flu-like, masakit ang ulo, nag-uubo, di ba? Parang ka nasusuka. So ganon din flu-like. So ayan, no? So number 1, siyempre, lagnat. Kaya fever, kaya very important. Kasi ang madalas na huwag magagalit ang mga pasyente natin. Alam niyo, mahal kayo ni Doc, mahal kayo ng program. Pero mga pasyente kasi natin, Ma'am Cheska, Ma'am Melvin, ang matinding kalaban natin dyan, yung tinatawag na hypometer. Bakit hypometer? Kasi pupunta sa clinic, Doc, nilalagnat ako. O Doc, nilalagnat yung asawa ko. O Doc, nilalagnat yung anak ko. At siyempre, tatanungin mo dyan sa susunod natin. O sige po, gaano po kataas yung lagnat? Doc, sa hawak lang eh, pero mainit. Nako, ang lagnat po kasi may temperatura. Mahirap din kasi siyempre, di ba, Ma'am Cheska, alam niya na hindi tayo basta-basta pwede manghula at magbibigay ng gamot kung wala naman talagang lagnat. Siyempre ang lagnat din po, madaming pwedeng naglalagnat ka, may infection ka, pwede rin, di ba? So ayan po, fever, ito po yung mga babanta, masakit ang ulo, ayan, muscle ache, so pwede rin maging maano na muscle ka, so masakit ang tiyan, nausea, ibig sabihin para kang nasusuka, no? Siyempre, paano ba mape-prevent yung tinatawag na hantavirus na siyempre, ayun nga, nabanggit natin kanina. Padaan natin sa kalinisan din. Siyempre, kailangan malinis, no? Yung tinitira natin, yung pinagtatrabahuhan. Ano pa? Dapat, siguro din natin yung bahay natin, yung pinagtatrabahuhan. No lang mga butas, walang pagdadaanan, yung tinatawag na yung mga alaga natin na daga, yung mga rodents, no? At yung susunod, bakit kailangan is i-secure natin o yung mga pagkain kasi di ba syempre nanghahanapin ng mga alaga nating daga sa bahay, sa trabaho, di ba? Pag naka-expose ang pagkain, naaamoy nila yan na so hahanapin nila yan, di ba? At yung bite force kahit i-search po yung bite force ng mga rodents sa mga alaga nating daga. Kaya nang kumain sa semento o sa matigas na kahoy, kaya nila butasin yan. Ibig sabihin na pag gutom na gutom yan. Kunwari nasa kisame yun, at nakaano yung pagkain nyo, ilang ugali nyo hindi ligpitin, basurahan, 'di ba? Kaya nga proper storage na tayo, 'di ba? Alam niyo 'yan. 'Di ba? Parang sa village, 'di ba? Hindi yan kukunin ng nangongolekta ng basura pag hindi na naka-separate 'yan, no? So ugaliin natin ano pa? Siyempre yung kung napansin niyo na may sugat kayo, hindi lang naman hanta ito, dadagdag ko na. 'Di ba? Kung yan ay hantavirus, 'di ba? Viral infection. 'Di ba? Kusang gumagaling, hindi kailangan antibiotic. Paano kung ikaw ay nagkasugat? Hindi mo rin maiwasan yan, nasugatan ka, nagpa-pedicure ka, tinatanggal mo yung ingrown, nagpa-pedicure ka, nasugatan ka. Tapos, di ba, huwag ka muna susugod sa maduduming lugar, di ba, o sa mga medyo may basa-basa. Kasi baka din ikaw ay, di ka nga nagkahanta, nagka-lepto ka naman, di ba, nagka-leptospirosis ka naman, di ba, which is, di ba, very preventable yan eh, magka-infection ka naman, di ba. Kung di ka nga nagkahanta, hindi ka nagka-lepto, baka naman nagka-tetanus ka, na-infection naman yung sugat mo. So, sa kalinisan po lahat yan eh. Diba? Ang hanta, wala pong iba, magpo tayo matakot. Hindi naman sa wag matakot, maging very preventable at wala pa, ibig sabihin ko lang, kalinisan lang yan. Ang carrier po ng daga, no? Kaya kung wala kayo, kung malinis ang bahay nyo, kung wala tayong daga, hindi kayo burara, for that term, hindi kayo burara sa gamit sa bahay nyo, ay ligtas po kayo siyempre sa hanta. Pero yun nga, so masugatan kayo, kahit hindi kayo sigurado, kahit scratch lang yan, diba, hindi lang po hanta, baka kayo ay magka-leptospirosis naman na tawag. Hindi nga kayo nagkahanta at nagka-lepto. Baka naman, diba, Ma'am Cheska, sila naman ay nagka-tetanus naman, nagka-infection dahil sa dumi naman. So, ayun po yung mga iingatan natin. Ano pa ba ang importante doon? Kumpletin ko na, Ma'am Cheska, no? Sa VCO natin. So, cardiovascular. Doc, ito kasi may tanong. Doc, nabanggit mo kanina yung cholesterol, good cholesterol nga po, no, dahil sa po ay tinatawag na MCT, no? Yun nga po, kung ikaw naman ay
tinatawag na viral infection, flu-like, hanta. So, di ba, nabanggit natin, ang BCO natin ay may component siya ng antiviral, di ba? Dahil nga din sa lauric acid, no? Siguro madagdag ko na lang din, Ma'am Cheska, Ma'am Fit, no? May nagtatanong dito regarding sa weight loss daw ang BCO. Maganda raw daw po ba? Siguro, weight loss kasi nga po, di ba, ang nabanggit ko din kanina, di ba, ang BCO ay isa sang readily na kaya ginagamit din po ito sa mga diabetes natin na pasyente. Dahil di ba mga diabetic natin pasyente ay lobat para silang mahina, di ba? Kasi nga po, ang BCO ay readily na natutunaw to sa katawan, nakapagbigay ng energy sa weight loss. Kasi nga po, yung isang parte doon readily na natutunaw na nakapagbigay ng energy, kaya palaging busog yung pakiramdam, no? At siguro, ang isang doon na papabilis yung metabolism ng katawan natin, no? Kaya pa yung coconut oil, yung BCO, ay nakakapag-protekta to sa mga heart disease kasi nga napapababa niyang cholesterol, di ba? And ang pinakamagandang isang component ito, yun nga po, yung tinatawag na pagpapababa ng cholesterol. May cardiovascular protection siya, no? Di ba? Kaya din ginagamit dito sa mga pasyente natin, di ba? Yung sa buntis, sa constipation, di ba? Sa acid reflux, di ba, Ma'am Cheska, alam mo yan, no? Dahil napapabuti niya, no? Na may maintain niya yung tinatawag na acid level nung tiyan natin, saka yung mga bad bacteria dyan, napapatay din nung tinatawag na BCO natin. Ma'am Melvin, itong mga diniscuss natin sa VCO, sakaling hindi pa sila nakakatry, ang virgin coconut oil ay isang food supplement. So kung bibili sila, hindi na kailangan ng reseta. Yes po ma'am, hindi na po kailangan ng reseta bago bumili. Dagdag ko lang po ma'am, ito nga po yung dinidiscuss nga po ni Doc Vince is nakakapsule na nga po ang virgin coconut oil. Ito po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Ang advantage po ng nakakapsula is ito po ay easy to take. Exact dosage po siya, 500 mg. Freshness protected dahil po naka-double lock seal, pharma grade quality, at convenient to carry. Hindi na po natin kailangan magdala ng kutsara or baso para uminom ng VCO. So ito ma'am, anytime na mayroon silang question, pwede din silang magpadala doon sa hotline number o bumisita. Meron ba tayong FB page? Meron ba tayong website for more information, ma'am? Yes po ma'am. Pwede po kayo mag-visit sa aming Facebook page po. Hanapin lang po, Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule nga po. At patuloy po silang mag-text sa aming hotline numbers 0945-118-8301, 0928-890-7077. At sabihin ko lang po ma'am na ang ating Grow Rich Virgin Coconut Oil po ay available sa lahat ng Mercury Drug, Watson's po, South Star Drug, at sa Lelusis Grocery po sa Katanawan, Quezon. Available din po tayo online sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok po. Hanapin lang po ang ating shop name sa Lotari Inc. Ito po ay mura lang po. 14 pesos per capsule ang pag-take po, 1 to 2 capsules a day after meal. Okay. Oras na para tayo ay pansamantala magpaalam sa mga nakikinig sa atin. Susunod na pang programang Lunas Extension. Pasalamat muna tayo sa oras, sa information na binahagi din sa atin ni Dr. Vincent Lo Mendoza. Doc, once again, maraming salamat. Ingat po tayo and stay cool, Doc. Yes, maraming salamat, no? At tatandaan po natin kapag tayo ay healthy, syempre tayo ay happy, no? Gandang gabi po at maraming salamat. Ayun, pag healthy tayo, happy tayo dahil wala tayong iniindang karamdaman. Maraming salamat, Doc, and thank you din po kay Miss Melvin. Ay ma'am, thank you po Doc Vince and Miss Cheska po. At para sa lahat po, ingat po tayo palagi. God bless po. God bless. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po ang kabuuan ng ating naging talakayan sa programang Lunas. Naging kapartner po natin ngayong episode na ito, ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Nakasama natin si Dr. Vincent Lo Mendoza, si Miss Melvin, nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. At ang susunod na programa ay Lunas Extension, another 30 minutes ng discussion tungkol sa ating kalusugan. Ang katuwang naman natin, si Eleni Bensal at ang mga mahuhusay ding mga doktor mula po sa Makati Medical Center. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.
Clapton, amoy nakaka-joyful.